Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. At patuloy na pray po natin ang Diyos kahit kung maulan po ng buong araw, praise God na parito pa rin po tayo kung makapagbigay ng kalwalatian sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. At patuloy din po, pasalamat din po natin ang ating Panginoon dahil naparito po tayo para magbigay ng kapurihan sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan. Patuloy, pasok po natin ang Biblia sa Psalms 113 verse 1 to 4. Isalinan po tayo. Psalms 113 verse 1 to 4. Sabi po sa nasusulat, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo o ninyong mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Verse 2 po. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahon ito at magpakailanman. Verse 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog iyon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Verse 4. Ang Panginoon ay taas na higit sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kalwalatian ay sa taas ng mga langit. purihin ang salita ng Diyos. Amen. Tayo po'y magsitayo at tumako sa pananalangin, mga kapatid. Ang sabi po sa ating tekstong binasa, ang Panginoon po ay dakila sa lahat ng mga bansa, dakila sa lahat ng mga bagay. So ngayong gabi nito, ating pupurihin at sabahin ang ating Panginoon ng may kadakilaan, may kagalakan sa ating mga puso. Tayo po'y magsipagluho at manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumadakila, sumasamba ng may buong pagpapakumbaba sapagkat Ikaw, O Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat Ikaw ang Diyos na matuwid, Ikaw ang Diyos na makabagin, Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang nakababatid ng lahat ng bagay. Panginoon, walang makapapantay sa iyo, walang maiyahing tulad sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw lamang ay nag-iisa. O kaya, Panginoon, pahintulutan po ninyo ang inyong mga lingkod ngayong gabi ito, na sa aming kalagitnaan ang pangalan mo lamang ang siyang aming maitaas, maparangalan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, ibinababa po namin ang aming mga sarili at inihahayag sa iyo ang aming mga kasalanan, Panginoon, na nagawa na hindi po, Panginoon, naging kailanman karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin po ninyo kami, Panginoon, mula sa mga ito. At patuloy, Panginoon, bigyan ng kalakasan na iwaksi ang anumang gawa ng kadiliman na sa aming Panginoon ay nariyan at tumutukso sa araw-araw. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kakulangan sa iyo. Patawarin po ninyo kami sa mga ito, Diyos. Dalangin po namin sa oras na ito, na sa mga kakulangan namin, ang biyaya po ninyo ang magbigay ng kalakasan upang ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay makagawa ng mga bagay na kaaya-aya at nakapagbibigay lamang ng kapulihan at kalwalatian sa iyo. Panginoon, dalangin po namin na may pasasalamat ang buhay at kalakasan na itinawag po ninyo sa amin ngayong umaga na yung gabi ito. Dalangin po namin, Panginoon, na may pasasalamat ang bawat pagkain sa kapagkainan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat mga panalangin na iyong tinugon. At gayon din, Panginoon, sa mga panalangin na hindi mo tinugon, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Dalangin namin sa oras na ito na sa aming pananambahan, sa diyapo ninyo ang aming mga puso't isip. Panginoon, gawin po ninyo ang aming mga motibo. Nawa, kung meron mang ilan sa amin, Panginoon, na ang puso, Panginoon, at ang isip ay nadidistract sa anumang bagay mula sa labas, Panginoon, bigyan po rin kami
din ang kapayapaan ng isip. Totoo ito sa iyong presensya, Panginoon, at sa iyong mga salita, na siyang tunay na nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso at isip. Panginoon, dalangin po namin ang mga gagamitin mo. Sila po'y puspusin ninyo, kami po'y puspusin ninyo ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hindi ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong mga salita. Siya po, Panginoon, ibigyan mo ng lakas, kalunungan. Amo mo sa iyong lingkod, Panginoon, upang siya'y makapagsalita lamang ng makasalita na ayaw, Panginoon, sa iyong kalooban. Panginoon, ingatan po ninyo ang aming mga kasama, kapatid, na papunta pa lamang at gabayan. Kung aming panalangin na may pagsalamat at pakapangyarihan sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoong Diyos sa kapatitas. Amen. Amen. Nagdala po ba tayo umawin para sa ating Panginoon? Amen. Alam po ninyo mga kapatid, sabi po ng salita ng Panginoon, na sa pamagitan po ng pagbuko ng dugo ng ating Panginoon ay nagkaroon po ng mga kamaran sa ating mga kasalanan. So, awitin po natin ang power in the blood, wonderful power in the blood. Dahil sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon, ay nalinis po tayo sa ating mga kasalanan at kaluhian. Dahil dito, ay nagtago tayo ng katwiran sa harap ng banal na Diyos. Hindi po natin mga kapatid. Verse 1. Would you be free? Ready? Sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you agree with the victory? There's wonderful power in the blood. There is power, wondering working power in the blood of the Lamb. Amen. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing at Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the church. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin's stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wondering working power in the blood of the Lamb. There is power, wondering working power in the precious blood. Verse 4. Sing. Would you serve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you be daily a princess to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power. There is power, Wonder working power in the blood of the Lamb. there is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power,
salita, yung Ebanghelyo ng Panginoon so that we will win more souls. O mga kapatid, bigyan po natin ang banner, Father Cross. There's a royal banner. Ready? Sing. There's a royal banner. Gamitin po natin mga kapatid. Gamitin po natin. Sige, right. Ayun na lang chorus. Yung chorus tayo. Sa chorus na mag-i-drop natin. Marching on. That's a crowning king. There's a royal banner. There's a royal banner. Ready? Sing. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign carrying it up today, while as ransom once we sing, marching on, marching on.
Huwag po natin ikahiya ang ating Panginoon. Huwag po natin ikahiya ang ating pagiging Kristiyano. Mga kapatid, bagkus, saan man po tayo dalhin ng Panginoon, ay lagi po dapat tayong tumindig para sa ating Panginoon. Amen. Let's sing verse 1. Stand up, ready, sing. Stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross, lift high His royal banner. It must not suffer Lord of victory. From victory unto victory, His army shall be led, till every foe is vanquished, and Christ is Lord in verse 2. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. To the mighty conflict, this is His glorious day. Did I reign now serving against unnumbered foes? Then courage rise with danger, and strength to strength of verse 3. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. No arm of flesh will fail you, He dare not trust your own. That's what Jesus. Move on the gospel armor, reach peace on with prayer. When Julie was ordained, we never stand up for Jesus. The strife will not be long. This day, the noise of battle, the next the victor's song. To Him who overcometh, a crown of life shall be. David, the King of glory, shall reign eternally. Mga kapatid, this is a victory song. Parang bakit mukha kayong talunan? This is a victory song, mga kapatid. So kailangan po yung boses natin victorious. No? Dapat po victorious yung ating yung boses natin, hindi po yung lamya-lamya yung victory song po ito, yung pagtatagumpay po ng awitin ito sa ating Panginoon. So dapat po malakas ang ating pag-awit. Amen. Amen? Hindi po dapat lamya-lamya, mga kapatid. Awitin po natin yung last stanza. Verse 4, stand up, stand up. Stand up. Malakas mga kapatid Yung hindi po lamya-lamya, parang kung lumalabas na lang sa bibig natin yung lyrics, dapat po, natin ito. Stand up, ready, sing, verse 4. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next of victor's song. To Him who overcometh, a crown of life shall be. David, the King of glory, shall reign eternally. Amen. Yan po ang victory song, mga kapatid. Pag inaawit po natin yung mga victory song, dapat victorious po yung ating spirit, mga kapatid. Amen. Victorious kasi, ano po ito no? Nasa war tayo, tapos nagtagumpay na ang Panginoon, mas malungkot pa rin. The Lord overcomes. Amen? Amen. Wait for a moment.
dito ngayon, Lord. Nagkaroon po kami pa rin ng maraming tao para purihin po kayo, Lord. And napangalan ko po dito sa harap na ito yung tithes po, Lord, na ito yung sa ating mga nagbibigay sa inyong kagustuhan po, Lord. And sa mga unan po dito, Lord, bilhin po siyang isip at malakas na pangalaman po, Lord, sa kanyang mga gawain sa mga hinanong ng pera para sa inyo, Lord. And pinapalaman po dito sa araw na ito, mag-bless sa araw na ito, Lord. Nabigay po siya ng lakas sa kanyang isip at tulungin po siya, nabigay po siya sa kanyang mga ginagawa sa pagbahagi ng iyong salita po, Lord. And pinapalaman po dito kami, bawal isang makinig po, Lord. Nabigay po kami lakas na loob para makinig sa inyo, Lord. And singin po aming pusong isip at ang tenga po, Lord, para makapagkinig ng maayos sa inyong mga panananda po, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Tingin po natin ang there shall be showers of blessing. There shall be showers. Ready? Sing. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Showers, showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Amen. Mali na po tayo umupo. Nais ko pong ipakilala sa inyo. Kasi tayo magsalita na inyong dito na mga kapatid. Siya po ay masuot ng pula. Hindi po dahil birthday niya, kundi malubo po ang preaching niya. Dahil ang kanyang message ay kinalaman sa pula. Amen. Amen. Hindi ko paparahan ng kapatid. Okay, so hindi ko lang patatagalin dahil last check pa po ito siya. Okay, sige po, tinatawagan ko namin si Brother Genesis para po ibahagi sa kanya. Ano pa po natin po? Isang magandang gabi po mga kapatid. Yes. Ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral mga kapatid. No? Ito po ay part 2. No? At meron po part 3. Amen. Part 3. Ganun din po ako po ulit ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat binigyan niya ako din ng pagkakataon na may bahagi ng kanyang mga walang salita. Mga kapatid, ang nawa ay bakit po dalangin na sa ating pag-aaral ay magamit niya ako para makatulong sa paglago sa atin, sa bawat isa sa spiritual. Last time mga kapatid, huwag na paglago natin patagalin dahil matagalin. Last time po mga kapatid, no, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating teksto, balikan po muna natin na maikli o madali ang ating pinag-aralan noong nakaraang Miyerkules mga kapatid. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral, nakita natin ang pananampalataya ni Jairus mga kapatid, isang synagogue leader, no? Isang pinuno sa sinagoga. Sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan, siya ay lumapit kay Jesus nang may pagpapakumbaba mga kapatid. No? Sumamba sa kanya, sumamba siya sa ating Panginoong Jesus. No? Sumamba siya sa kanya at buong pagtitiwalang humingi ng tulong para sa kanyang nag-aagaw buhay na anak. Natutunan po natin mga kapatid na ang isang genuine faith ay unang kinikilala ang Lordship ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon dapat ang una sa buhay natin mga kapatid. Siya ang sentro sa buhay natin. Kagaya ng ginawa ni Jairus mga kapatid, no? Ang tunay na pananampalataya, tulad ni Jairus mga kapatid, ay hindi nagtitiwala sa
sitwasyon na mahirap, ang Panginoon po ba ang ating hinahanap, mga kapatid? O tinitignan o umaasa tayo sa ating mga sariling karunungan, mga kapatid, no? Nakita rin po natin na kahit lumala ang sitwasyon at namatay ang anak ng ruler, no, mga kapatid, no? Hindi nawalan ng pananampalataya si Jairus, mga kapatid. Bagkus, lalo siyang nagtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil dito, mga kapatid, natutunan po natin na ang ating mga pagsubok ay hindi dapat magpahina ng ating pananampalataya. Kasi kung meron kang genuine faith, it is time for you to exercise your faith. Lalo mo siyang pagkatiwalaan kapag ganun yung sitwasyon mo. Mga kapatid, no, kapag nandun tayo sa pagsubok na sitwasyon, no? Hindi po dapat ang pagsubok ang dahilan kung bakit may ihina yung pananampalataya natin, mga kapatid. Kundi lalo tayo magtiwala sa Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Nakita niyo po, mga kapatid, no? At panghuli, mga kapatid, nakita po natin yung puso ng ating Panginoong Yesus. Nang makita niya yung pananampalataya ni Jairus, mga kapatid, agad siyang tumayo at sumama sa kanya. Wala pong ni-require na kahit ano ang ating Panginoon na kailangan may ganito ka o may ganyan ka. No, tanging pananampalataya, pagtitiwala ni Jairus, mga kapatid. Naging handa ang ating Panginoon, ang puso ng ating Panginoon, para tulungan yung synagogue leader o si Jairus. No? Ipinakita po ng ating Panginoon na siya ang ating mabuting pastor, mga kapatid. No? Laging handang tumugon, umalalay at samahan ang kanyang mga anak sa kanilang pangangailangan. Anong kailangan natin gawin? Kailangan lang natin lumapit at magtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Nahirap po ba magtiwala? Nahirap po magtiwala sa isang tao hindi natin kilala. Pero ang Panginoon, nababasa natin na nakikilala natin siya sa kanyang mga salita, mga kapatid. Amen. Kaya po hindi mahirap para sa atin dapat mga Kristiyano magtiwala sa ating Panginoon. Kasi kilala natin siya sa kanyang mga ginagawa. Lalo natin siya nakikilala ngayon sa pag-aaral natin sa Mateo, mga kapatid. Pinapakilala siya, mga kapatid. Kaya nga po, no? Kung ipagpapatuloy po natin, mga kapatid, no? Habang nandito na po tayo, no? Sa verse Matthew chapter 9, verse 20 to 22, mga kapatid, no? Habang papunta po yung ating Panginoon sa bahay ni Jairus upang tulungan ang kanyang upang tugunan yung kahilingan ng synagogue leader, si Jairus, mga kapatid, may isang pangyayari na tila naging somehow, antala na naman, mga kapatid, no? Sa ginagawa sa paglalakbay ng ating Panginoon, papunta dun sa bahay ng synagogue leader. Kung maalala po natin, si Jairus naging sandili ng pagkaantala sa pagtuturo ng ating Panginoon. Mga kapatid, nasa bahay po sila ng Mateo, nagtuturo ang ating Panginoon. No? Si Jairus, naghingi ng tulong, tinulungan ng ating Panginoon. Ngayon, pupunta ang ating Panginoon sa bahay ni Jairus upang tulungan siya. Meron na namang antala, mga kapatid. No? Sa pananaw ng tao, mga kapatid, puro na lang delay. No? Sa isip natin, ay, delay na naman. No? Pero hindi na natin sa Panginoon, ang bawat dito ng Panginoon may purpose, mga kapatid. No? Ang bawat hinto ni Jesus ay may layunin at may itinuturo sa atin. Kaya may part ito eh. Kasi bibigyan natin ng diin yung part, ito pong pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang babaeng 12 years na dinudugo. No? Kaya po yung bawat paghinto na natin Panginoon, no? Meron po yung layunin na tinuturo sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. At dito natin nakikilala, mga kapatid, no? Sinabi ko na po, ang isang taong desperado din, kagaya ni Jairus. No? Naging desperado siya. Isang babae na 12 taon na dinudugo. No? Kung sa unang bahagi, mga kapatid, nakita po natin yung pananampalataya ni Jairus. Sa bahagi naman ito, mga kapatid, makikita natin ang pananampalataya ng babae ito. At sa pamamagitan ng kanyang karanasan, mga kapatid, no? Ang ating Panginoon, ituturo po sa atin ng Panginoon kung ano nga ba ang tunay na pananampalataya. No? Ano ang itsura o nagagawa ng isang tunay na pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, no? Na isa
Ang isang pangalang Panginoon, no, pinaparangalan niya siya, no, pinaparangalan niya siya at kinikilala at pinagkakatiwalaan, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, natuloy natin, buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Basahin po natin, mga kapatid. No? At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang nailaya ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban kung mahipo man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Datapot pagtugon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Babasa po natin yan, mga kapatid. At narito, isang babae inaagasan may 12 taon na. No? Kita po, mga kapatid, no? Dinescribe po yung isang babae. 12 years na po siya dinudugo, mga kapatid. No? And sinabi po niya, lumapit sa likuran ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung kanya pong kalagayan o kondisyon ay naapektuhan na yung kanyang buhay sa totoo lang. No? Naapektuhan na po yung iba't ibang bahagi ng buhay ng isang babaeng dinudugo na yan. No? Ininarawan po siya ni Lucas sa Luke chapter 8 verse 43, mga kapatid. No? Mababasa po natin yan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga magagamang ang lahat ng kanyang pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya. Kita niyo po yung bigat ng kanyang sakit, mga kapatid? No? Ginugol na niya yung kanyang lahat, mga kapatid, no? Yung kanyang pagkabuhay, no? Yung kanyang kayamanan para lang mapagaling yung sakit niya, mga kapatid. Ganun po kasi doon yung sakit ng babae. At paano po nasabi, mga kapatid, na yung kanyang sakit o kondisyon ay naapektuhan na yung kanyang buhay. No? O lahat ng iba't ibang parte ng kanyang buhay. Mga kapatid, una siya po ay physically exhausted. Pagod na siya, mga kapatid. And still, kahit na bumastos siya ng bumastos, wala pa rin nakapagpagaling sa kanya. Pangalawa, mga kapatid, siya po ay financially ruined. Wala na siyang pera, mga kapatid. No? O marahil siya ay maghihirap na. Lahat ng pera niya, mga kapatid, ginagamit niya para pambayad ng doktor or physician. Nakita niyo po, mga kapatid. No? Dahil po sa kanyang sakit yan, mga kapatid. And dahil sa kanyang sakit na dinudugo, mga kapatid, siya ay 12 years na dinudugo, siya po ay considered na ceremonially unclean or religiously isolated, mga kapatid. Ano kung ibig sabihin nun? Mga kapatid, pag ikaw ay considered na o kinonsidera na ceremonially unclean or religiously isolated, hindi po ibig sabihin nun kasalanan yun. Yung term na yun, mga kapatid, ha? Ito po ay ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang isang tao, isang lugar o isang bagay ay hindi maaaring pumasok sa isang banal na lugar. No? Sa templo, mga kapatid, sa isang sambahan, sa isang lugar na banal, no, mga kapatid, o sa isang lugar ng pagsamba, hindi sila maaaring, mga kapatid, kasi po sila ay madumi, mga kapatid, no? Sila ay consider na madumi. No? Kailangan muna nilang mahugasan o malinis or maghintay ng mahabang panahon bago sila makapasok ulit sa mga lugar ng pagsamba. Ganyan po ma-consider, mga kapatid, ang isang tao na ceremonially unclean or religiously isolated, mga kapatid. Ano po yung mga common cause niyan, mga kapatid, dahilan? No? Kapag po humawak ka ng isang patay na tao, no? O isang libingan, no? Mag-consider kang ceremonially unclean. No? Hindi ka pwedeng pumunta sa isang banal na lugar para magsamba. Pangalawa, mga kapatid, no? Kung meron kang isang natural na pangalawa, mga kapatid, meron kang specific skin disease or condition, no? O meron kang sakit, kagaya po ng babae, mga kapatid. Kita po natin, kaya po na-consider siyang ceremonially unclean, mga kapatid. Kasi meron siyang karamdaman, no? And nakakonsider po ceremonially unclean, mga kapatid, kapag kumakain ka o umawak ka ng kumain
Makita po natin dyan mga kapatid, siya ay lumapit sa likuran ng ating Panginoon, di ba? No? Hindi po siya nagpakilala mga kapatid. Marami po, hindi po niya lang po yung laylayan ng damit ng ating Panginoon mga kapatid. Hindi niya po siya nagpakilala sa tingin ko mga kapatid, no? Kung isipin natin, marahil nahihiya siya mga kapatid, no? Kasi social isolated siya, tingin sa kanya ng mga tao, marami siya. Mga kapatid, no? Gusto niya lang lumapit, mga kapatid, no? Para hawakan ng laylayan ng damit ng ating Panginoon. Yung pong hinawakan ng babae, mga kapatid, is yung tassel doon sa garment ni Jesus. O yung tinatawag na zip-zip, no? Sa corner ng garment ng ating Panginoon. Yung pong garment yung sinusuot po ng mga Hudyo na parang tuwalya, mga kapatid, no? Tapos tuwalya na sinusuot nila. Ganyan. Tapos, meron pong tassel sa pinakahuli, sa pinakaside or corner ng kanilang garments, meron pong parang ducktail. Yan po yung parang best description ko para maunawaan nyo. No? Yan po ay inutos ng ating Panginoon sa kanila na lagyan nila yung kanilang garment ng tassel, mga kapatid. No, yan po ay nagpapaalala sa kanila ng utos ng Panginoon, no? At simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. And no, yun po yung gusto, yun po yung hinawakan ng babae nagdurugo ng 12 years, mga kapatid, no? And yan, nakita po natin, mga kapatid, no? Nagpakita po siya ng humility, mga kapatid, no? Nagpakumbaba siya at marahil nahihiya nga siya na magpakilala sa Panginoon dahil sa kanyang kondisyon. No, makita siya ng mga tao, mga kapatid, no? Dahil po sa mata ng mga tao na paligid sa kanya, siya ay madumi, no? Pero umaasa pa rin po siyang gagaling siya, mga kapatid. Kaya ganun yung ginawa niya. Makikita po natin, mga kapatid, yung kanyang paghipo sa laylayan ng damit ng ating Panginoon ay pagpapakita ng kanyang pananampalataya, mga kapatid. No? Bakit kaya siya lalapit? No? Para wala lang? Kasi umaasa siyang gagaling siya, mga kapatid. No? Yung tassel dun sa garment ni Jesus, mahawakan niya man lang. May pananampalataya siyang makakatanggap siya ng paggaling, mga kapatid. Kita po natin, no? Yun po ay total understanding ng kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Ganon din yung pong babae na yun, mga kapatid, no? Na umaasa ng physical healing, ay may connection din po yung kanyang paniniwala sa divine authority ng ating Panginoon, mga kapatid, no? At sa kabanalan ng ating Panginoon. Yung kanyang simple act of faith, mga kapatid, no? Ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na ang ating Panginoon ay ang fulfillment ng law, mga kapatid, no? At ang pangakong tagapagligtas ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, no? Hinawakan yung laylayan, no? Pero bago niya hawakan, makikita po natin sa verse 21, mga kapatid, no? Pinakita po ni Matthew kung ano yung pinaniniwalaan ng babae bago niya hawakan. Kasi sa verse 43, mga kapatid, no? Or sa verse 43, mga kapatid, makita po natin yan, kahawak niya, gumaling yung babaeng nagdurugo, mga kapatid, instant. That's a miracle, mga kapatid. Pero bago niya hawakan, mga kapatid, intindihin po muna natin sa verse 21 kung ano nga ba yung iniisip o pinaniniwalaan ng babae bago niya mahawakan yung tassel ng ating Panginoon. No? Sabi niya dyan, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Sabi niya gano'n, yan yung kanyang paniniwala, mga kapatid. Diba, mga kapatid, ahawakan niya ng Panginoon, gagaling siya. Sabi niya, kung mahipo man lamang, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya, hindi passive. No? Hindi passive, mga kapatid. Yung kanyang pananampalataya, mga kapatid, is kinilusan niya, mga kapatid, no? She acted upon what she believed. Mga kapatid, no? Meaning, hindi lang basta sinalita niya yung faith niya, mga kapatid, no? Nakikita din po na kinilos niya, mga kapatid. Kaya nga kahit man lang mahawakan niya yung garments ng ating, o yung tassel ng garment ng ating Panginoon, gagaling siya. Ganun po kasi di yung pananampalataya niya, mga kapatid. Kaya nga po yung isang genuine faith, mga kapatid, no? Sinisit niya si Jesus, mga kapatid, no? Naniniwala siya sa kapangyarihan ni Jesus. Kasi po, mga kapatid, maraming tao alam nila si Jesus, no? Pero konti lang yung willing na magtiwala sa Kanya at lumapit sa Kanya. Kagaya ng babae, mga kapatid.
12 years na dinudugo na babae. Napagod na lang siya. No? Ginasta niya lahat ng meron siya. No? Ginamit niya lahat ng lakas niya. And yet, no? Human has limitations, mga kapatid. No? Meron pa nangyari sa kanya. Meron pa siya napala, mga kapatid. Hindi po siya gumaling. And yet, yung ating pong Panginoon, wala po siyang limitasyon, mga kapatid. Marahil, mga kapatid, darating tayo sa punto na we will have no longer options. No? Pero meron po tayong Panginoon, mga kapatid, ng pagkakatiwalaan natin. He is our greatest hope, mga kapatid. No? We can come to Him and put our faith in Him and let Him walk through our situation and struggles, mga kapatid. Kaya nga po importante na we should have a genuine faith, mga kapatid, no? Kasi po, may dahilan dyan, mga kapatid, mamaya po malalaman natin. Ang isang genuine faith, mga kapatid, hindi lang lalapit kay Kristo, kundi kakapit din sa pagtitiwala sa Kanya, mga kapatid. Sinasabi ko, yan po yung matututunan natin sa babae dinudugo. Hindi po dapat natin last option yung ating Panginoon. No? Kagaya po ng ating pinag-aralan last week. Sa buhay ng Christian, yung ating po Panginoon Jesus, hindi po siya last option. He should be the perfect respondent in everything, mga kapatid. He is our Savior and Lord. In Him, our faith is standing, mga kapatid. Kaya nga po ang isang totoong pananampalataya, it goes beyond mere mental agreement na naniniwala tayo na may Diyos and okay na tayo doon, mga kapatid. No? Or passive belief na basta may paniniwala lang tayo, okay na. Hindi po yun yung true faith, mga kapatid. Ang true faith, mga kapatid, or genuine faith, ay nangangailangan ng ebidensya ng pagkilos, pagsunod at actions na alay sa ating paniniwala, mga kapatid. Kaya nga po, if we have a genuine faith in Christ, it is expected to us, mga kapatid, na we value and act everything that has connection to what we believe. Kailangan nakikita po yung ating pagpapahalaga at pagkilos sa lahat na may connection sa ating pinaniniwalaan, mga kapatid. We value every services, mga kapatid. We value praying kasi puto siya ng Panginoon, Bible reading, the church. No? Kasi po kung meron tayong faith makikita na pinapahalagahan natin yung mga bagay na yan. Yung great commandment na binigay ng ating Panginoon sa church, we value that, the great commission, mga kapatid. Kasi po yung problema, yung mga kapatid, no? We say we follow Christ and we are living the same lifestyle. Kagaya ng mga unbelievers sa labas. Yan po ba ay genuine faith? Kasi po mga kapatid, yung faith may kasamang pagkilos yan, mga kapatid. Kasi pag sinabi po natin faith, mga kapatid, no? Trivia, it is an abstract noun. No? Sa English po, abstract noun po ang faith. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi siya physically nakikita, mga kapatid, pag sinabi natin faith. Pag sinabi po natin guitar, noun siya, physically seen, nakikita po natin yung guitar. Pero pag po sinabi natin faith, may word na faith. Naniniwala tayo na may faith and still hindi natin nakikita, mga kapatid, kasi abstract noun siya. Physically unseen siya, mga kapatid. Kaya nga po, ano po punto ko dito, mga kapatid, na kailangan po merong action na ipapakita pag sinabi natin faith, mga kapatid. Kasi nakikita sa action yung faith, mga kapatid. No, hindi siya nakikita physically, pero through action, it can be manifested, mga kapatid. No? It's easy to say, mga kapatid, no, na meron tayong faith, but it's hard to do it for most of Christians. And ayaw po natin magkagaya nila, mga kapatid. No? Kaya nga po sa verse 44, nakita po natin sa Luke chapter 8, verse 44, mga kapatid, no? Ay lumapit sa kanyang likuran at hindi po ang laylayan ng kanyang damit at pagkatay na ampat ang kanyang kaban. Nakita niyo po, mga kapatid, gumaling po yung 12 years na dinudugong babae, no? Dahil sa kanyang pananampalataya, mga kapatid. Dahil sa kanyang totoong pananampalataya na sa pamamagitan ng simpleng paghawak sa tassel ng suot ng garment ng ating Panginoon, no? Naiintindihan niya yung kapagaling ng ating Panginoon sa sobra-sobra, mga kapatid, no? Kaya nga po, she was restored because of her
no? At sinabi ni Jesus, no, para po maintindihan natin kung ano yung storyline mga kapatid, no? Pagkatapos pong bumalik, noong 12 years na dinudugo ng babae, no? Nalaman po yun ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Sabi niya, may humawak sa akin. Sabi niya sa kanyang mga alagad, mga kapatid, mababasa po natin dyan, no? Sa verse 46, sabi niya, datapot, sinabi ni Jesus, may lumipo sa akin, sapagkat nararamdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Mga kapatid, no? Nakita niyo po, lahat tayo magsasabi dito na we have a genuine faith. And yet, we cannot deny the truth that a genuine faith is recognized by Jesus, mga kapatid. No? Ang isang totoong pananampalataya na nalalaman ng ating Panginoon Jesus. No? Marahil masasabi po natin lahat dito na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. No? Ang tanong, totoo ba yan? Kasi nalalaman ng ating Panginoon. Kung totoo yan. Sabi niya, sino ang huminto sa akin? Dito makikita po natin mga kapatid na pagkatapos gumaling, nung bleeding woman nagtanong yung ating Panginoon, mga kapatid, no? Ay makita po natin si Peter, nalilito siya. No? Kasi ang ating po Panginoon, dumaan po siya sa crowd mga kapatid, at maraming humahawak sa kanya. No? And yet, mga kapatid, no? Only one person touched him by faith. No? Merong nag-iisa, nararamdaman ng ating Panginoon na humawak sa kanya na may totoong pananampalataya. Kaya nababatid ng Panginoon, mga kapatid, no? Kung totoo yung faith natin. No? Pwede tayo sumumba, pwede natin makita outwardly, mga kapatid, na meron tayo pinaniniwalaan. No? Kung meron tayong faith sa ating Panginoon, and yet, ang ating Panginoon nababatid niya kung sino yung mga tunay. You know? Yan po ba ay takot sa atin, mga kapatid? Hindi po yan takot sa atin. No? Kasi, mga kapatid, yan po ay pagkakataon to reflect, no? Para tignan natin, usisahin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. No? Totoo ba yung faith mo sa ating Panginoon? Amen. Kasi mga kapatid, alam ko ng ating Panginoon yung totoo pananampalataya. No? Maraming nagagawang gamitin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ngunit kakaroon lang yung may personal na relasyon sa Kanya. Kasi alam ko ng ating Panginoon kung alin at kung sino yung may totoong pananampalataya. Kaya po sabi sa Biblia, darating yung araw na madaming tatawag sa Kanyang Panginoon, ngunit hindi nakikilala ng Panginoon yung mga tumawag na yun. No? Libo-libo mga kapatid, no? Pwede umatay ng church. Pwede magbasa ng Biblia. No? Pwede po manalangin. And yet, ang ating Panginoon nakakakita beyond sa ating mga nagagawa sa panlabas. Nakikita ng ating Panginoon yung puso natin, mga kapatid. He sees the heart. No? Hindi tayo pwede mag-pretend sa harap ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Kasi alam niya, mga kapatid, kung ano yung sincere faith. Alam niya yung hidden, kung meron ang hidden motives pagdating sa kanyang gawain o sa pagsunod sa kanya. No? Alam niya yung genuine repentance. Kaya nga kapag nagre-repent tayo and then we continue on sinning, kahit ikaw masasabi mong hindi yung totoo yung repentance mo. Kasi nag-repent ka sa isang sin and yet, no, you keep on doing it. Kung nababatid ng ating Panginoon yun. Nababatid ng ating Panginoon yung mga false religion, mga kapatid. No, yung mga turo na yan. So, walang makaka-escape sa pagiging omniscient ng ating Panginoon. So, kaya nga po, importante yung faith natin. No? Kasi nare-recognize rin ng ating Panginoon kung ano yung tunay at peke o napapanggap lang. No? Kasi, mga kapatid, kailangan po natin maging aware, no? Hindi po na-impress ang ating Panginoon sa nagagawa natin, no? Ang ating Panginoon, He responds in authentic faith, mga kapatid. Kaya nga po sa verse 47 ng Luke chapter 8, mga kapatid, no? At nang makita ng babae na siya hindi naningid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahilan kung bakit siya hinipo niya at kung paano gumaling siya pagdaka. No? Mga kapatid, makita po natin sa verse 47 ng Luke chapter 8, the
that a genuine faith humbly testify to Christ. Titingnan po natin yan mga kapatid, no? Nakita po natin na paggaling nung 12 years na dinudugo na babae mga kapatid, no? Umaasa pa rin siya na hindi siya mapansin ng ating Panginoon kahit gumaling siya, no? Instead, nakita po natin na ating Panginoon, nabatid niya na may humawak sa kanya, no? Dahil yung kanyang kapangyarihan ay gumana, no? May gumaling, no? And sinabi nga ni Peter mga kapatid, no, sa previous verses, maraming humawak sa kanya, siniksik siya sa crowd ng mga kapatid din niya. Naalaman niya na may isang humawak sa kanya na may pananampalataya. No? Kaya nga in-invite siya, no, ng ating Panginoon para magpakilala o nung tinatanong ng ating Panginoon na kung sino yung humawak sa kanya. No? Gusto niya na umamin kung sino yun. Mga kapatid, hindi pa alam ng ating Panginoon kung sino yun. It's not for information mga kapatid. No? It's for revelation. May gustong ituro kasi yung ating Panginoon sa mga taong nandun ng mga panahon na yun. No? Na makita ng babae, na makita ng mga nakikinig sa kanya at tinuturuan niya. No? Kaya tinawag niya yung babae. Kaya nga po nung dumating yung babae, she came trembling. No? Makita po natin dyan mga kapatid. No? She fell before him and she publicly confessed why she touched him. No? Nag-testify yung babae mga kapatid. No? Yung kanyang confession, naging testimony, mga kapatid. No? Na yung ating Panginoon, hindi lang pinagaling yung kanyang katawan, mga kapatid, no? He restored her dignity, mga kapatid, no? Kasi nakita ng lahat na gumaling siya eh. Hindi lang po siya ceremonially at mga kapatid. No? Nung gumaling yung babae, mga kapatid, nakita po natin na ni-restore din ng Panginoon yung kanyang dignity, mga kapatid, no? Nalaman ng crowd na she had truly been healed, no? Kaya po, hindi na po siya mamumuhay sa kahihiyan, mga kapatid. Kaya po, nakita po natin dyan, mga kapatid, na yung ating Panginoon, minsan yung greatest pain natin, no? Is ginagawa niya the greatest testimony natin sa Kanya, mga kapatid, kung magtitiwala lang tayo sa Kanya. No? Yung lugar kung saan, o yung isang parte ng buhay natin na kung saan we were broken, no? Tayo'y sira, tayo'y malungkot, tayo'y wasak, mga kapatid, no? Ginagawa ng ating Panginoon yan na lugar ng kanyang biyaya, no? Para maipakita yung kanyang habag at biyaya, mga kapatid, no? Kaya nga po nung hindi pa po natin nakikilala yung ating Panginoon, no, makikita po natin yung ating mga ginagawa, yung kasalanan. No? We were broken. No? Pero nung nakilala na natin yung ating Panginoon, no, yun ay testimony na lang, mga kapatid, kung paano tayo binago at niligtas ng ating Panginoon. Kaya nga po yung ating pananampalataya, mga kapatid, hindi dapat siya hidden. No? Hindi po dapat natin tinatago yung pananampalataya na meron tayo. No? Dapat tayo mga na kay Kristo, we should gladly testify to Christ, mga kapatid. No? Kung ano yung ginagawa at pagkilos ng ating Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi po magbabasa ang unbeliever ng Bible. No? Tayo po yung babasahin ng mga unbeliever, mga kapatid. No? Kaya we should have a testimony of Christ. Di ba, mga kapatid, sa ating inawit kanina? Napaka-importante po na, mga kapatid, na if we have a genuine faith, mga kapatid, we should humbly testify to Christ, mga kapatid, if there's a chance. No? Kaya nga po, kung tutuloy po natin sa verse 22, mga kapatid, mabilis lang po tayo. Sa verse 22 po, datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob at pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. And sa Luke chapter 8 verse 48, mga kapatid, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. No, makita po natin dyan, mga kapatid, no, ang isang genuine faith ay laging dala-dala ang kapayapaan ng ating Panginoon. No? Sabi niya, daughter, your faith has
Mga kapatid, ito po yung isang pagpapakita ng, or ito yung isang magandang pagpapakita ng pagtanggap ng ating Panginoon. No? For 12 years, mga kapatid, yung babae, she has been rejected. No? And now, makita po natin, she is welcome to the family of God. No? Mga kapatid, hindi po sinabi ng ating Panginoon dyan na yung garment ko ay pinagaling ka. No? Hindi po sinabi ng ating Panginoon dyan na yung tassel o yung fringe ay pinagaling ka. Mababasa po natin. Yung pong sinabi ng ating Panginoon, your faith has made you well. No? Yung kanyang pananampalataya lang. Mga kapatid, yung garment po kasi ng ating Panginoon, wala naman pong magical power yun, mga kapatid. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga nagtuturo sa labas na propeta sila, tapos gumagamit sila ng mga jacket na nakapagpapagaling. No? Yung pong garment ng ating Panginoon, wala pong magical power yun. Yung pananampalataya ng babae, mga kapatid, binigay niya sa ating Panginoon. Kaya siya gumaling. Yung ating pong Panginoon, no, sinabi sa kanya na go in peace. No, sa verse 48 ng Luke chapter 8, mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung kanyang, nakikita po natin dahil, yung kanyang paggaling is not just physical, mga kapatid. No? She was restored, mga kapatid. No? Yung kanyang dignity ay naibalik din. No? Kaya nga po umalis siya ng may peace sa ating Panginoon. No? Kaya nga po kung kaya po may dapat po natin gawin, mga kapatid. No? Yung ating pong Panginoon, makikita po natin dyan na hindi po nagbibigay lang ng temporary relief ang ating Panginoon, mga kapatid. No? Ang ating pong Panginoon, no, pinapakilala ni Mateo na nagbibigay po siya ng complete restoration. Mga kapatid, no, kapag nanampalataya ka sa Kanya. No? Mamaya po sa conclusion, mga kapatid, ipapaliwanag ko po yan. Marami po, mga kapatid, no? Gusto lang yung blessing ng ating Panginoon. Pero, konti lang yung nagsisik talaga sa ating Panginoon. Alin tayo doon, mga kapatid, no? At yung greatest gift ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi naman yung pagpapagaling din sa babae. No? Yung greatest gift ng ating Panginoon is yung kanyang sarili para sa atin, mga kapatid. Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, sa pagtatapos, mga kapatid, no? Meron po akong tatlong fruit at saka isang challenge na iiwanan sa inyo, mga kapatid. Ang isang fruit, mga kapatid, na yung ating tayong mga tao bilang makasalanan, no, our ways, o yung ating mga paraan ay hindi enough para iligtas yung ating mga sarili-sarili. That's the first fruit, mga kapatid. Kasi kagaya po ng bleeding woman, mga kapatid, we are hopeless. No? We are spiritually sick, mga kapatid, or worse, we are spiritually dead, mga kapatid, no? Because of our sin. And makita po natin, kagaya ng babae, we are finding our cure to our sickness. We are using our own ways and resources. Good works, no? Being kind, being part of church, pagbili ng mga bagay na sa tingin natin maliligtas tayo sa ating sickness or pagiging spiritual dead, kalagayan, no? O mga ritual, mga kapatid, no? Those are not enough to save us from hell, mga kapatid. No? We cannot cure ourselves. No? Kahit maging mabuti pa tayong tao, mga kapatid. Yun po ang first truth, mga kapatid. Yung second truth, mga kapatid, Jesus saves. No? Ito po, pinakita po sa atin, o pinapakita po sa atin ni Levi na pinakilala niya si Jesus ang Messiah, ang tagapagligtas, mga kapatid. Ang nag-iisang nakakapagpatawad ng ating mga kasalanan at nakakapagpagaling sa atin. Just like the bleeding woman, mga kapatid, naniwala siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Na siya ang fulfillment ng law and the promise, Son of God, by touching the tassel of Jesus' garments. Mga kapatid, Jesus saves. No? Sa John chapter 14, verse 6, He is the way, the truth, and the life. Kaya nga po, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo, the woman was healed and saved, mga kapatid. Hindi yung garments ang kanyang
pagiging mabuti o pagiging part ng iglesia yung ikaw ililigtas natin mga kapatid. No? Makikita po natin dyan na the only thing na makapagpagaling sa atin bilang mga hopeless na spiritually dead mga kapatid ay ang ating pagbibigay o pagbigay ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas mga kapatid. No? Nakita po natin sa faith ng woman, she was healed and restored mga kapatid. Ganon din tayo, only faith mga kapatid. No? Ganon din sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Yung pangatlong truth mga kapatid, Jesus restores those who truly have faith in Him. No? Nababalik po ng Panginoon yung genuine faith mga kapatid. Just like when He saw the faith of the woman, she restored the woman's identity and made her clean mga kapatid. Yung kanyang sakit ay naipagaling na mga kapatid. No? Ganon din sa atin. No? Who will put, kapag po tayo, binigay natin yung faith natin kay Christ, we will have our new identity with Him mga kapatid. No? From children of wrath na mga kapatid, we become the fifth children of light. No? Yung ating pong spiritual na estado ng pagiging patay sa espiritu mga kapatid ay pinagaling na dahil sa ating Panginoon, no? Sa ating pananampalataya. Kaya nga po, nung na-restore tayo ng Panginoon, we receive eternal life, redemption, forgiveness, and spirit nature mga kapatid. No? Kaya that's the third truth. No? Jesus restores those who truly have faith in Him. And last mga kapatid, ito po yung challenge. Let us carry our testimony to the world, mga kapatid. Just like the bleeding woman, Jesus invites her to be open, no? Para ipakita yung pananampalataya kay Kristo ay nakakaligtas. Hindi ang kahit anumang bagay dito sa mundo, mga kapatid. O pagiging mabuting tao. Ipinapakita po, no, mga kapatid, na ipakita po natin sa labas yung testimony niya ng pagbabago sa atin ni Kristo, mga kapatid. No? Ipakilala po natin si Kristo sa pamamagitan ng ating testimony, mga kapatid, kung paano tayo binago at naligtas, mga kapatid. Yun po yung ating conclusion, mga kapatid. No, yun po yung 3 truth and 1 challenge, mga kapatid. Nawa ay may natutunan kayo, mga kapatid, no? Yun po yung ating mensahe ngayong gabi na ito. Bilang dinagawin ko. Tayo po ay lumukan na rin mga kapatid. Father in heaven, Panginoon Bakila at mga Panginoon sa lahat. Maraming salamat po sa gabi na ito, Panginoon. We were able to study your word, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng mga panalangin, mga pagsama-sama kami, Panginoon. Lord, tulungan kami sa gabi na ito, Panginoon. Magulo sa iyo ang aming mga panalangin. At mapagbulibunayan ng mga salita na namin. Tuloy, Panginoon, nawa, tulungan mo kami na bilang isang iglesia ay patuloy na nagkaisa, Panginoon, at patuloy ka mabigyan ng kapurihan dalangin sa aming mga buhay, at bilang isang iglesia. Lord, patuloy ka rin yung bawal sa katalayan. This is the my prayer. Amen. Muli po ang ating Panginoon at sa oras po na ito ay darako na po tayo sa pananalangin. Handa na ba kayo manalangin? Amen. Handa nyo na bang ipakita yung faith ninyo o yung genuine faith ninyo kamukha po ng bleeding woman? Amen. O dinudugo kayo? Wala na kayong dugo. Handa nyo na bang ipakita yung faith ninyo tulad ng bleeding woman? Hanggang ngayon, wala pa rin sumasagot. Uulitin ko, kapatid uulitin ko. Handa na ba kayo dumako sa pananalangin na kung saan? No? May papakita na exercise ninyo yung genuine faith. Amen. No? Tulad ng bleeding woman. So, tama po yun, no, mga kapatid. Dahil yung genuine faith, mga kapatid, ay nagpapakita po ng pagtitiwala sa Panginoon. Narinig po natin sa ating tagapagsalita, tagapangalan na yung faith abstract siya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi siya nakikita Pero meron po evidence, no? Yung genuine faith. Ano po yun? Yung buhay natin. No? Nagpapakita po ng genuine faith. Ito, kapuno, no? Hindi naman nakikita ng mga tao yung meron palang ganun faith yung leading woman sa ating Panginoon. Hindi
Hindi naman yung nakikita ng mga tao kasi nandun lang siya, hindi nga lumalapit, hindi nga siya kinakausap. Pero nakita ng mga tao na meron siyang genuine faith. Kasi, na yung genuine faith na transform into action. No? May gawain faith na. Diba? Lumapit siya sa Panginoon. Hopefully nyo mga kapatid. So, ano din ang gawin natin ngayon gabi? No? Marahil, hindi man tayo niluhog ng 12 taon. No? Huwag naman sana. Diba? O marahil, ikaw ay nasa isang sitwasyon na mabigat. Ikaw ay may pinagdadaan ng physical, karamdamang physical o karamdamang spiritual. Ikaw ay may problema sa relationship. Ikaw ay may problema financial. Ikaw ay may problema, no? Nang gusto mong sinapo mo na ang problema ng sanlibutan, tugtog mo na yan. Pero ilang po ninyo, kung ano man ang ating circumstansya, wala pong imposible sa Panginoon. Basta lalapit ka lang. Handa ka na bang lumapit? Gusto mo nang pumunta doon? So, palapit lalo sa Kanya, kasi magkakabi na kayo. So, mag-pray tayo. Amen? Mag-pray tayo kayo. So, tayo po ay pupunta sa ating mga classmates, no? Prayer classmate, prayer group, no? At tayo po ay sama-sama patuloy po natin isama sa panalangin ng mga kapatid na may karamdaman. No po? Hindi, no? Especially po, no? Sister Cathy, kasama po natin sa panalangin. At yun din po yung iba na may dinaramdam, no? At patuloy na nagpapagaling ang mga kapatid. Ganun din, pag-pray natin ng anniversary, pag-pray natin yung mga darating po na gawain sana sa